Si Senator Erwin Tulfo otomatikong papalit na kay Senator Panfilo Lacson kung walang senador mula sa majority bloc ang nais pong kumuha ng posisyon. Kaugnay niyan, may nagkalapang report si Bombo JC Galvez. Otomatikong hahalili si Senator Erwin Tulfo kay Senator Ping Lacson bilang chairman ng Blue Ribbon Committee kung walang senador mula sa majority bloc ang nais kumuha ng posisyon. Itong kinumpirma ni Senate President Vicente Soto III. Si Tulfo ang kasalukuyang Vice Chairman ng Blue Ribbon Committee na nag-iimbestiga sa maanumalyang flood control projects. Kabilang sa mga kinukonsiderang papalit kay Lacson ay sina Senators Risa Ontiveros, Raffy Tulfo, Pia Cayetano, Kiko Pangilinan at Javier Ejercito. Nauna nang tumanggi si Senator Raffy na pamunuan ng komite. Samantala, hindi rin interesado sa Ejercito. Sa ngayon ay wala pang pahayag na inilalabas si Senator Risa at Pia. Ayon kay Soto, good choice si Senator Erwin na maging bagong chairman ng Blue Ribbon Committee dahil meron siyang kakayahan at karanasan sa investigative journalism. Anya, matapang rin daw ang neophyte senator. Samantala, sa isang pulong balitaan, iginit ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na hindi siya satisfied o kontento sa takbo na investigasyon ng Blue Ribbon Committee na nag-iimbestiga sa umano'y korupsyon sa flood control projects. Nanindigan si Cayetano na dapat matuloy ang investigasyon ng komite at dapat na non-partisan o walang pinapanigan ng direksyon nito. Sa Blue Ribbon nga lang nagkakaproblema eh. Pero tingin ko sa lahat ng problema, yun ang pinakamadaling ayusin. Kasi tamang papalit kay Senator Lacson, tapos magandang caucus, i-announce ang direction, transparent na rules, tingin ko maayos natin yung investigasyon ng Blue Ribbon. Dapat ba ituloy? Dapat, pero dapat bipartisan or non-partisan yung direction, tapos klaro po anong direction. Hindi ako satisfied sa takbo ng lahat ng investigasyon. Kasi sa akin, napakasimple lang. Unahin natin, listahan ng 2025 at 2024, saan ba ang ghost? Bakit pinaka-juicy, pero pinaka-magulo din yung Bulacan? Kasi may ghost eh. So napilitan tuloy silang lahat na ikanta na hindi lang sila yon. Iba kasi yung may corruption ka sa DPWH. Parehong corruption yun ha, parehong masama. Pero, so as I said, di ba, maraming na-expose, maraming magandang nangyari under the chairmanship of Senator Lacson. And if this was 10 years ago, 15 years ago, I don't think aabot sa mag-iisip siya mag-resign. Pero iba sitwasyon ngayon eh. Samantala, sinabi pa nito na posible naman ang minority na pamunuan ng naturang komite. Gayunpaman, kung ibibigay ang chairmanship sa minority, pag-uusapan daw ito ng grupo. Possible ang minority, possible ang minority, but I don't want to be presumptuous. But possible yung minority. In fact, I'll compare, kung bibigay nila sa minority, I'll compare it to a coalition government. Di ba now and then, pag na-elect ang presidente, pero medyo close yung election, kukuha ka ng mga cabinet members dun sa mga partidong kalaban mo. It's possible, I'm not that sure how comfortable they will be. Diba? What would you be if you were... If they offer it to the minority, mag-usap kami. And then, sila naman ang mas marami. But until they offer it, hanggang doon lang ako na, what they call this, na coalition siya. Sa inyo po tatanggapin yun? I don't even want to go there unless they offer it. Ang hirap isipin, tapos, di ba? Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.